So ayan guys, good day sa inyo. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayong araw tuturuan ko kayo paano magbaklas ng pairings itong ating Aerox B3 na si Alexa. Yan, makikita nyo yung stock na stock guys. Yung upuan lang yung nabago, pinagawa natin yan kay Boss AG Seat sa may Cavite. So 1.6 lang yung nagastos natin dyan. Yung stock na upuan niya. Pinatahin natin yung cover, then yung pinaka-foam niya is dinagdagan niya. Ginawang GP Racing. So ayan, tuturuan ko kayo paano magbaklas ng pairings. Ano yung mga dapat unahin guys. Let's go! Ang una natin babaklasin guys, yung pinaka side pairings na yan. Yung may kulay puti, hanggang dito sa may kulay black. Ito yan. Kita may tornilyo yan. Tapos dito sa may fuel. Ayan. Yung dalawang yan. So pati dito sa ilalim. Ayan. Yan yung tornilyo niya sa may ilalim guys. Parang push lock lang yan. So yan guys, after nyo matanggal yung mga tornilyo, ayan, hihilaan nyo lang siya paganto. Ayan guys, natanggal na natin. Ayan. Ayan, mga nakalubog lang yun doon sa may goma. Ayan. Then ito, yung dalawang tornilyo sa may gas tank. Doon. Sa likod naman, ayan. Hindi naman siya naka-hook type. Ayan. Unlike sa mga Honda. So, hahatakan nyo lang papalapit sa inyo guys. Parang gaganyanin nyo lang. Ayan, pag ganun. So, hindi naman siya mababali. Ayan. So, ayan, ito naman ang tatanggalin natin guys. Itong pinaka-side niya sa unahan. Ito ang kulay puti. Wala ko kasama to, itong itim na to eh. Ayan. So, ito yung mga tornilyo mong tatanggalin. Itong isang to, dalawa, tatlo, tsaka dito guys. Ayan. Yan yung dalawang yan. Tapos dito sa ilalim. Ayan, sa itaas. Meron dito yan. Ayan. Tsaka ito. Ito. Ayan. Then, yun, pwede na natin siyang hatakin. Tara, tanggalin natin. Ayan guys, natanggal na natin. Oh. Mga nakabaon lang yan. Yung sa mga gilid-gilid na yan. Ayan. Tapos dito sa gilid, ayan. Dito yan. Iiklatin nyo lang yung pag ano. Ayan. Ayan guys, makikita nyo. Ayan. Ayan, maputik yung pinaka tangke. Ayan, pinapasokan siya ng putik. Oh. Hanggang doon sa taas. Kasi gawa nitong araro niya. Oh. Masyado maigsi. Ayan. Tapos yung kanyang fender, oh, maiksi lang. So, may tendency talaga na ano,
Mano dito yung putik eh, sa taas pumasok sa loob oh. Pati doon no, pati yung gilid ng tangke, pati dito sa may chassis oh, gantaas oh. So kailangan talaga na makuberan to guys, kasi ano, hindi man lang nila sinagad yung araro sa taas oh. Kaya yung pilastik ng putik talagang ano, papasok. So ito naman yung tanggalin natin guys, pinaka hapakan, para malinisan na rin natin. Bali may tatlo rito guys, dalawa tatlo. Meron pa pala rito guys, tornilyo. Screw type. Ito guys, pwede mo naman paghiwalay ito, may iwan lang to. Yan, nakaklip na yun. Nakaklip lang naman yan. Ayan, nakakabit na. Merong push pin dito. Pero isang bulan natin tinanggal guys. Ganon din dito sa kabilang side guys. Tara, baklasin natin. Yung gilid. Ayan guys, nabaklasan natin yung side nito sa pinaka left side niya. So makikita natin dito, ayan, sobrang putik talaga. Abot hanggang dito guys. Pati sa taas. Ayan, maliwanag pa sa sikat ng araw guys. Oh. Ito yung pinakapangit na ginawa sa Aerox. Hindi man lang sinagad dito. Ayan, open to. So yung gulong kasi pag ganito ang ikot. So yung pinansik dito, ayan, dito sa may gulong, pumapasok na dito kasi pag ganito hangin papasok eh. So pag angat ng putik, pasok dito. Ayan, no? May tendency kalawangin talaga guys pag hindi nalilinis. Ayan, no?
Awit. Aray ko. Putek oh. Titaas ng headlight oh. So ayan guys, makikita nyo na. Guys, ito naman yung babaklasin natin. Pinaka puwitan. Tsaka yung rear fender. Tara guys. So ito guys yung tatanggalin natin yung tornilyo. Ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan yung apat. Para matanggal natin itong pinakalikuran. Napakainit. Sobrang init. Ayan, natanggal natin guys. Yan, gagalaw na naman to yan. Atake lang natin siya. Dito naman sa ilalim. Yan. Ayan o guys, baklas na o. Yung mga naka-clip lang naman yan. Nakapasok lang. Hindi na kailangan sikwatin pa ng panikwat. Hindi katulad ng mga Giorno, ADB, PCX yan. Ayan, tanggalin natin guys. So ayan guys, after natin mabaklas yung puti dito, ayun. So ito naman yung tatanggalin natin. Ito pinaka taillight, humahawak sa taillight. Ito yung mga tornilyo guys. Yan, number 10. Then ito, nakapasok lang yan. Pwede nyo ilubog yan. Yan. Tapos dito guys, may makikita kayong yan, tornilyo sa loob na may sa gitna ng ng lock. Ayun, ayan. Number 10 din yan. Kailangan nyo ng T-wrench. Yan, sa gitna ng sa may lock ng compartment ng upuan. Tsaka ito, yan. Tsaka meron pa rito guys sa ilalim. Ayun, number 10, may sila na T-wrench kailangan kasi tutukod dito sa gulong. So tara, baklasin natin. So i-push mo lang yan, tutulak lang. Ayun, dito sa gitna. Ayan. Dito sa ilalim guys. Kailangan may silang na T-wrench. Ito kamayin nyo na lang. Maluwag naman guys. So ayan guys, after natin matanggal yung mga tornilyo, ayan, tanggalin na natin to. Hugutin lang natin guys. Tingnan nyo maigi. Ayan, nagagalaw na yan. Tanggalin nyo muna to sa may, sa may tail light. Yung sakit nya. Ayan. Makasakit lang naman yan, hugutin nyo. Ayan, iwas nyo lang dito guys. Ibababa nyo lang. Ganun din sa dito. Ayan guys, makikita nyo, nakakabit pa yung mga cool doon yan. Tatanggalin nyo lang dito yan. I-disconnect nyo lang guys. Yung naka-cable tie lang yan guys. Try natin, hindi putulin. Dapat kasi to yung katulad sa mga cable tie ng Raider, yung pwedeng tanggalin anytime. Ito kasi parang kailangan mo na talagang putulin Wala, kailangan talaga putulin guys. Bukano lang naman ang cable tie.
i-disconnect nyo na. Push nyo lang to, then hugot. Huwag ka push. Diba? Tigas ah. Yan. Ganun din dito. Tigas. Yun. Yan, natanggal na natin, no? Tatlong wire lang yan. Nakasakit. Ilaw yun ng ano, signal light tsaka ng plate light yan. So ayan guys, after natin matanggal yung pinaka tail light dito, yung pinaka cover, yung holder. Ito naman rear fender. So bali dalawang bolts lang yan na number 10 T-range. Then meron dito tornilyo yan, screw type. Tara guys. Tornilyong screw type. Alright. Ayan guys. Nakasabit lang dito yan eh. Dito sa agad to. Ayan. So yun lang. Yun ang tornilyo, dalawa rito, tsaka dalawa rito. Ayan guys, nabaklas na natin yung rear fender. No? Pwede na tayo mag-tail ID. GP concept. Ayan, no? Yan sa mga gusto mag DIY ng tail tidy para sa GP concept. Yun lang guys ang tatanggalin nyo. Yung gilid, then yung ibabaw, yung rear fender. Ayos na. Hindi mo na kailangan tanggalin yung ano, U-box. Pero mamaya tatanggalin natin yung U-box. Papakita ko sa inyo kung ano yung dapat mga tornilyo tatanggalin. Let's go! So dito naman tayo sa harapan. Mamaya na yung U-box guys. Dito sa harapan, unahin natin itong kulay puti sa pinaka big B kung tawagin. Ito yung small B. Yan. So para magkasama yan pag tinanggal. So pag tinanggal natin itong big B kasama yung small B. Ito lang yung tornilyo guys. Yan. Isa. Dalawa. So yun. Pwede natin siyang hiklatin. So guys, gamitan nyo lang itong pansiko sa pairings. Tanggal na yung pinaka big B kasama yung small B guys. Yung small B naka-tornilyo dito guys. Sa dalawa din naka-lock lang. Ayan. So yun lang pa. Gamitan nyo ng pansikwat para madali masikwat. So dito naman tayo sa pinaka winglet nya. Ayan, winglet ba tawag dito? So itong dalawang tornilyo sa dalawa. Ayan, tatlo sa gitna. Saka dito dalawa. Ayan guys, natanggal na natin yung pinaka winglet nya. So ngayon after natin mabaklas yung pinaka winglet nya, ito naman headlight. Yung headlight kasama to guys. Ayan yung kulay glossy black. Kasi may tornilyo sa loob. So pwede naman tanggalin ng tornilyo gamit na kayo ng malit na pilit. Ito.
Pero yung gagawin natin is yung proper way pagbaklas kasama yung headlight. Ito yung dalawang tornilyo lang guys. After ng dalawang tornilyo ito, ayun, pwede nyo nang sikwatin yan. Yan naka-clip lang yan sa gilid. So guys, tatanggalin nyo lang to para mahugot na natin tuluyan yung headlight. Yung matigas na talaga. Ayun. Ito na guys, natanggal na natin yung headlight. Ayan guys, natanggal na natin yung buong harapan ng Aerox natin. Kawawa naman si Alexa. Yung headlight, yung side fairings, ito na lang guys yung U-box. Yan, tanggalin muna natin itong upuan. Pero bago natin tanggalin yung upuan, tanggalin muna natin itong battery cover para matanggal natin yung nut nya. Kung anong T-rings tutukod dito guys. So after natin matanggal yung pinaka upuan, ito naman battery guys. Tanggalin muna natin sa terminal. Ingat lang kayo, baka magdikit yung ano. Kaya unahan nyo muna yung positive bago yung negative. Ayan. Yan po yung pinaka battery ng Aerox B3. Yung Wasa YTZ6B. Para siyang mga pang Raider, yan. Ganun kalaki sa Raider 150. Ito naman, mga tornilyo dito, yan. Tsaka dito sa gitna, sa loob ng battery box, yan. Dalawang G's. Yan ay bubukan na natin to. Ngayon guys, meron naman dito dalawang tornilyong G's. Yan. T-rings din. Ano mabilis. Mas mahirap sa Aerox SP guys. Kasi may mga aparato yung sa gilid ng U-box. Nakita ko lang din. Dito sa standard natin na Aerox, wala nakakabit na gano'n, para mga ECU or mga computer box. So ito guys, baklas natin. Hindi natin matatanggal gawa nito guys. Ay, mga nakalagay dyan sa battery. So ngayon, tatanggalin lang natin para matanggal natin yung U-box. Dihugot lang naman yan. Pwede na natin hugutin yung iba. Diba? Ayan guys, tanggal na yung box. So sa SP, may mga nakadikit dito, may mga nakalagay, mayroon nakabang yan, may nakasalpak na parang computer box yan. Mas maraming abubot yun guys sa SP. Hindi katulad dito sa Aerox B3 na standard, walang ganong mga aparato ba.
So yun guys, natanggal na natin yung mga dapat tanggalin, yung U-box, yung rear fender, mga pitan, fairing sa harapan, sa headlight. Kalansay na si Alexa guys. Ngayon, ito naman ang tatanggalin natin. Yan yung pinaka ulo niya. Just in case na magpapalit tayo ng na master brake yan. At magtatapos tayo kasi RCB yung lalagay natin, yung S1. Tara guys. Ito muna, visor. Bali, kompleto na naman to yung pang setup ni Alexa. GP concept tayo guys. At inuna lang natin magbaklas para makita nyo paano magbaklas ng pairings ng Aerox B3. Ano ba dapat unahin? Paano proper way na pagbaklas? Ano naman side mirror. Sakit. Pilip. So meron pa dito guys sa ilalim. After niya matanggal yung 4 na tornilyo sa labas ito, meron. Ayan. Tsaka dito. Ayan. Baklas na. So after natin baklasin yung pinaka-cowling dito sa Odo, ito naman yung gauge. Kasi hindi niya matatanggal to hanggang hindi natatanggal tong gauge. So bali 3 tornilyo lang yan. 1, 2, 3. Tara. Baklas. Tanggalin nyo lang tong sakit. Ganit. Yan. Tanggal na. Lulubugin nyo lang to guys. Yan. Yan. Lulubog yan. Then ito lang, isang tornilyo lang guys. Alin pala, sorry. Pag pala nasa labas, yung kita alin. Pagka hindi masyadong kita, screw tight. Ayun na, baklas na. Sa mga gusto magpalit ng ganito, may kulay pula or yellow green, yung nabibili sa Shopee guys. Or gusto nyo naman magpa-paint, repaint yan. Clip lang yan, gilid. Walang tornilyo guys. Kaya kung tatanggalin nyo to, automatic tanggal to, kasama to. So yan, nabaklas na naman natin lahat. Ito na lang natira sa may dibdib inner, yan. Yan dito sa gas lid. Ayan. Paano mo tanggalin to? Ito may tornilyo rito guys, yan. Pag natanggal niya, yan, pwede niyo nang sikwatin yan. Sa mga gusto magpa-carbon ito. Ayan, baklas na baklas na. So madali na naman baklasin yan guys. At itong pinaka-araro tsaka yung bangka. Ayan. Hindi ko alam kung may babalik ko pa sa dati o may babalik pa natin yung mga pairings. Ito yung mga pairings niya guys. Yung kalat. Ayan. Ayan.
Yung taillight, yung side, yung pinaka pitan niya, U-box. Yan sa gilid, yung apakan, yan sa side fairings, yan sa apakan. Then ito yung pinaka rear fender, headlight, visor, side mirror gauge. Ito yung pinaka big B yan. So abangan nyo yung part 2 paano natin siya binuo. Sana nakuha nyo paano magbaklas, mga step by step. Ayun, salamat sa mga taga-suporta natin, sa mga viewers natin. Sa mga hindi pa na nakasubscribe yan, subscribe na kayo. Like and share para updated kayo sa mga videos na gagawin natin, mga tutorial, DIY. So yun, salamat mga boss, good luck, ride safe palagi.